Ang daming pangalan ng tinapay na ito. May Lakas, may Petrus, may Lundris, may Sweetheart. Pero dito sa aming lugar, Lundris o Petrus po yung tawag dito sa amin. Bahala na kung anong tawag sa inyo dito sa tinapay na ito. Basta ito po yung ating recipe ngayon. I-share ko sa inyo mga palangga yung aking timplada dito. Kaya wag na nating patagalin. Simulan na po natin. 2 kilo na harina yung gagawin natin ngayon. At gagamit po tayo ng 11 by 14 ng sizes ng ating tray mga palangga or llanera. At banyahan lang natin ng margarine or large shortening. At pagkatapos ay magtimpla na po tayo ng ating Lakas mixture. Ito po yung ating mga sangkap sa ating video screen mga palangga, i-screenshot nyo lang po. Pinaghalo ko na po yung ating mga ingredients para mapadali po natin yung ating video. At pagkatapos ay maglagay na po tayo ng tubig. At haluin lang po natin na matunaw yung ating asukal at yung ating asin bago po tayo maglagay ng ating harina. Sa ating harina dyan mga palangga, sa ating video screen, nakikita ninyo yung kalahating kilo ng ating first class flour. Ay naglagay po talaga ako dyan mga palangga ng first class para po maging matibay din po yung ating Lakas bread o kung ano mang tawag dito sa inyo. Yung purpose ng ating first class para naman po pag slicein po natin ay hindi agad-agad mapuputol. At naglagay din ako dyan ng 1 teaspoon ng ating yes. Sa ating mga sangkap dyan ay simpleng-simple lang. Wala po talaga kung ano-ano pa ng mga ingredients mga palangga. Wala ng itlog, wala ng gatas. Pagmasang timplada na masarap. Dito sa ating mixture ay pwede kayong mag-add ng kulay o gusto ninyong may flavor yung inyong Lakas bread. Sa ating tubig ay tansyahan lang po kasi hindi po tayo magkapareho ng brand ng ating third class na harina. Pwedeng magdagdag ng tubig pag ito'y masyadong lang matigas. Pwede ding magdas ng kaunting harina pag medyo basa yung mixture ninyo. At itong aking mixture ay hatiin ko po ito sa 3 llanera. Pwede ninyong timbangin ang inyong mixture mga palangga para malaman ninyo kung tag-ilang gramo bawat llanera na ilagay ninyo. At laparin lang natin yan at ipantay. Pagkatapos ko itong gawin mga palangga ay hindi ko muna ito sinalang, bali pinapahinga ko muna ng 1 oras bago ko po sinalang. Malakas na apoy ang kailangan natin dito para maganda yung alsa ng ating Petrus or Lakas bread. Ayan ang mga palangga, luto na po yung ating Lakas bread. Palamigin lang muna natin ito bago natin hiwain. At 2 proseso po yung gagawin natin dito na icing. Unahin muna natin yung powdered sugar. Meron po ako ditong 400 grams ng ating powdered sugar. Lagyan ko lang ng tubig ng 1/3 cup. Mahal na talaga ngayon yung ating powdered sugar. Sa isang pack, 2 kilo po yung laman. At 320 pesos po yung pack na 2 kilo. Ayan mga palangga, okay na po yan. Kailangan hindi lang po masyadong malabnaw. Kailangan katamtaman lang po yung lapot ng ating powdered sugar. Kaya lang sa aking 400 grams na powdered sugar ay 1 tray lang at may kaunting natira sa ating icing. Hindi po natin na lagyan lahat yung 3 tray. At dito naman tayo mga palangga sa ating buwiled icing sugar. Tingnan natin kung ilang tray yung malalagyan dito. Sa ating 2 medium sizes ng ating itlog, yung egg white lang po yung ating kukunin. At kailangan mga palangga yung paglalagyan natin ng ating meringue or yung ating egg white ay malinis po at dry. Walang bahid na kung ano-ano mga palangga. At maglagay po tayo dito ng cream of tartar. Kung walang cream of tartar mga palangga ay pwedeng suka na lang yung gagamitin ninyo. Maglagay kayo ng 1/2 teaspoon. At dito meron po tayong 400 grams ng ating white sugar at lagyan lang po natin ng 1 cup ng ating tubig. At pakuluan lang po natin yan mga palangga ha. Wag lang po nating haluin. Hayaan lang po natin yang kumulo. At nang kumulo na mga palangga ng 5 minuto, ay nag-umpisa po akong magtingin ng ating sugar. Ito hindi pa po ito pwede. At inumpisahan ko na ring batihin yung ating egg white. Kahit hindi pa syrup yung ating asukal. Ayan po mga palangga, kailangan po kada minuto ay kailangan po talaga nating tingnan yung ating asukal kung ito'y pwede na. Ito mga palangga ay pwede na po ito. Syrup na po yung ating asukal. Pag ganun na mga palangga yung asukal ninyo, ibig sabihin yan ay okay na po yan. Hindi na po napuputol.
maputol. Kailangan din malinis at tuyo yung attachment ng inyong hand mixer. At dandahan na po nating ilagay sa ating miring, sa ating egg white. Dandahanin lang po natin mga palangga para hindi po maluto po yung ating itlog. Ayan pong consistency ng ating egg white. Medyo makinis na po siya. At habang dahan-dahan ko pong nilagay yung ating asukal, ay inilipat ko na din sa pinaka high speed yung ating hand mixer. At nang nailagay ko na lahat yung ating asukal ay ilang minuto lang po mga langga yung pagbati ko dito. Hindi po natin ito masyadong i-overmix mga palangga kasi pag masubrahan po ito sa pagbati ay magaspang na po itong ating icing. Kasi pag na-overmix natin ito ay madali po itong matuyo. Bali hindi nyo pa nailagay sa inyong lakas bread, hindi nyo pa na-spread ay natuyo na siya mga palangga. At kaunti lang po yung mapaglalagyan yan. Ay magastos na mga palangga. Kailangan po ay ganito lang po. Ayan po mga palangga. Ito okay na po ito. Okay na po ito mga palangga. Huwag nyo pong i-overmix. Ayan, okay na po ito. Meron din kaming OB OB flavor. Ito po yung aming lakas bread or sweetheart OB flavor. Same lang po yung mga ingredients, yung magkaiba nga lang yung kanyang kulay at saka may flavor lang po ito. Ito naman yung ating niluto kanina. 40 to 60 minutes mga palangga ay tuyo na po yung ating icing sa ibabaw. At ito na mga palangga, sa ating 400 grams ng ating asukal ay nakapaglagay po tayo ng 3 tray. At habang nagbibideo po tayo ay dumating po yung ating delivery. Ay hindi ko napakita sa inyong laki po ng babayarin. Sa isang bill pa lang po ito ha. May isa pang resibo, dalawa kasi po yung supplier ko. At ito na po yung ating powdered sugar. Ayan, tuyo na po siya. At ito naman po yung ating sugar syrup. Habang unti-unting magtuyo mga palangga ay kuhanin na natin or isa-isahin na po natin. Huwag nating hintayin na matuyo talaga bago natin ipaghiwa-hiwalayin. Itong pagganitong panghiwa namin ay sa kantin, sa elementary po ito. Ito kasi yung gusto nila na slice. Binabalot po namin. Ito po yung mga palangga sa elementary canteen. Pabalot kasi ni ma'am at ito po yung gusto niya na slice. Medyo palapad lang po. Ayan mga langga, tuyong-tuyo na talaga yung ating icing at saka masarap po talaga ito. Ito yung isa namin na panghiwa ay pang display po ito. At minsan din ay dinalhan din sa mga delivery. Ayan na mga langga, pagpilian nyo lang po kung saan po kayo komportable. Yung ating powdered sugar na madali lang po yung proseso o kaya dito sa ating boiled icing na medyo matrabaho at talagang makatipid po tayo at masarap din. Sana nakakuha po kayo mga palangga ng ideya. Yung ginamit natin na mga asukal ay same grams lang. At magkaiba nga lang yung presyo. Yung ating powdered sugar, 160 per kilo. Yung ating puti na asukal ay 70 per kilo. Abangan pa ninyo ang iba pa nating mga resipe. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.